Bagamat kumpirmado ng nakaalis na ng bansa si Myla Roque, ang misis ni dating presidential spokesperson Harry Roque, iginit ng House Quad Committee na bubusisiin pa rin nila ang mga isyong ibinabato laban sa mag-asawa tungkol sa Pogo. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Nanindigan ang House Quad Committee na hindi demolition job laban sa sinuman ang kanilang ginagawang pagdinig at wala ring nagkukumpas sa kanilang mga hakbang. Ito ay bilang tugon na rin sa mga kritisismo sa kanilang investigasyon ukol sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Ayon kay Quadcom Co-Chair Dan Fernandez, maging sila nagugulat sa mga lumalabas na revelasyon. Kabilang na sa ginawang pagbubunyag ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma ng kanyang mga nalalaman ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gate ni Fernandez, walang pumilit kay Garma ukol dito. Totoo lang, ang ginagawa namin, if somebody really wanted to talk, wanted to say something, mag-affidavit kayo. Hindi kami kasi wala kasing pilitan doon sa paggawa ng affidavit, sinusumpaan mo yan eh. Hindi po siya demolition job. It was the evidences that are speaking right now. Sa susunod na pagdinig ng Quadcom, may paramdam na rin umano si dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na ikakanta na rin niya ang kanyang nalalaman ukol sa drug war. Pero inaabangan pa ito ng komite at tiniyak nilang pag-aaralan pa nila ang magiging affidavit nito. Of course, we wanted to find out yung veracity ng mga sasabihin niya. Of course, you have to realize that hindi lang naman si Commissioner Leonardo ang wanted to speak and have their stories be heard. Marami po, yun nga lang, gusto lang namin siguraduhin that substantial yung kanilang mga sasabihin. Bukod dyan, sisiyasatin na rin ng joint panel ang naging paggastos ng opisina ni dating Pangulong Duterte ng kanyang confidential and intelligence funds noon. Hinala kasi ng ilan, baka nagamit din umano ito sa pagbibigay ng reward para sa mga pulis na pumapatay umano ng drug suspect. Kasi doon sa first 2 months ata, nakita namin, parang merong sudden increase From the former president, si Pinoy, tapos suddenly nag-increase yung Intel Fund. Kung talagang merong gantong abusive intent doon sa paggamit ng Intel Fund to kill people and pay those who perpetrate it, then I think kailangan nating i-tighten up pa yung pagliliquidate ng mga Intel Fund. Samantala, hinggil naman sa Pogo, umaasa pa rin ang Quadcom na mapapaharap nila ang mag-asawang sina Attorney Harry Roque at Myla Roque na kapwa ng naharap sa contempt at arrest orders. Wala pang impormasyon ang joint panel kung nasa na nga ba ang dating presidential spokesperson. Ang kanyang misis naman, bagamat kumpirmado ng nakalabas ng bansa, sisikapin pa rin daw ng Quadcom na makuha ang kanyang panig. We will try to pursue yung pong invitation natin sa kanya. Kasi very crucial yung kanya, It entails about the amount of money that entered the account of Secretary Harry Roque, and being the wife at nakapirma siya doon sa SAL, and we wanted to find out kung yung amount na yon ay talaga saan ang galing yung pera. Sa ngalan ng katotohanan at hustisya, pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy nilang bubusisiin ang mga revelasyon na nauungkat sa kanilang mga pagdinig. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.